walang pinoprotektahan, walang kandidatong pinaboran. Marcos at Aquino, dalawang pangalang umukit sa kasaysayan ng politika sa bansa. Dalawa sa may impluensya at kilalang pamilya sa bansa. Pero ngayon, makalipas sa mahigit 4 na dekada, tila nabaligtad ang kapalaran. Dahil ang trono ng mga Marcos muling magiging luklukan ng isang Aquino. Paano kaya nila harapin ang mga isyong nag-uugnay sa kani-kanilang pamilya? Maghihilom na ba mga sugat ng nakaraan o mas titindi pang labanan ng dalawang pangalan? February 1986. Pumukit sa kasaysayan ng mundo ang Pilipinas nang tapusin ang 2 dekadang diktatorya ng isang mapayapang paraan. Enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Said the new president, by not touching the palace, do not steal anything from the palace. President Marcos will take it off. No longer the Philippine strongman or the man of the people. Enrile and Ramos are in complete control. Now that is a lie. Ang pamilya naghari sa loob ng mahigit 20 taon, umalis ng bansa at tinaboy papuntang Hawaii. It is confirmed Mr. Marcos has left this country. Sa naganap na EDSA People Power Revolution, nailuklok bilang Pangulo ang byuda ni Ninoy na si Cory Aquino. Naging simbolo siya ng pagpapanumbalik ng kalayaan at demokrasya. Alam ko na minamahal niyo ako. Anim na taon na pinamunuan ni dating Pangulong Aquino ang bansa. Makalipas ang termino ni Cory noong 1992. Muli namang nagbalik bansa ang pamilyang naging pinakamakapangyarihan noon. Agad sinubukang makabalik ng pamilya Marcos sa mundong minsan nilang pinagharian. Tumakbo sa pagpapangulo si dating First Lady Imelda Marcos noong 1992 habang ang anak na si Bongbong Amaran ang tinitiryan. Nanalo si Bongbong noon pero bigo ang kanyang ina. Mula noon, ilang beses pang sinubok ng pamilya Marcos na sumabak at makasungkit ng national posisyon. 1995, nang sumabak sa karera sa Senado, si Bongbong pero nabigo. Muli namang sumubok sa ikalawang pagkakataon na tumakbo sa pagkapangulo si Imelda noong 1998, bagamat kalaunay umatras din siya para suportahan ang kandidatura ni Erap. 250, bigyan mo ko 4. Pansamantalang namahinga sa politika si Imelda sa loob ng 1 dekada. Pero mula 1998 hanggang 2007, naging gobernador ng Ilocos Norte si Bongbong at si Jaime na may umupo bilang kongresista. Sa katatapos na eleksyon, muling ipinakita ng mga Marcos ang kanilang kapangyarihan at lakas sa kilalang balwarte nila, ang Ilocos Norte. Uupong kinatawan ng 2nd District na lalawigan si Imelda, habang gobernador naman si Jaime. Pero ang pinakamalaking panalo ng pamilya ay ang pagkaluklok kay Bongbong bilang senador. To talking national politics, talagang wala yan.
At ang naiwan sa kanila ay local politics sa Ilocos Norte. Ang kaibahan talaga ng present elections dun sa mga nakaraan na eleksyon na yun, may focus ang mga nakarang eleksyon sa issue ng Marcoses. At malaking bahagi ng ating mga electorate this time ay mga bago na, mga bata na hindi dumaan sa panahon ni Marcos. Para kay Senator-elect Marcos, hindi naman talaga pagbabalik ng kanilang pamilya sa kapangyarihan ang nangyaring tagumpay nilang mag-iina. Hindi naman kami umaalis eh. Kaya hindi kailangan bumalik. Ako, mula nung 92, congressman ako. Tapos naging governor ako na 9 na taon. Kami ni Amy, nandyan lagi kami sa larangan ng politika. Yung mother ko, never naman talaga tumalis. Napatid lang yung aming pagserbisyo nung dinala kami sa Amerika at hindi kami pinauuwi. Pero mula nung umuwi kami, nakauwi kami, balik naman kaagad kami sa public service. Siguro sa national politics, ano? Pero para sa amin, yan lang ang parang pagpatuloy lamang nung kung ano yung aming ginagawa na pagserbisyo. Sa tingin nyo ba sa lahat ng issue na binato laban sa pamilya nyo, vindication tong pagkakapanalo nyo bilang senador? Hindi naman ito 1986 2010 ito at ako nangangampanya para sa Senado. Kung meron mang oposisyon sa aking ama, sa aking pamilya, tuloy pa rin yun. Yun ang kanilang iniisip, yun ang kanilang opinion. Ngunit sinasabi ko, tignan ninyo ako bilang kandidato. Bukod sa pamilya Marcos, muli ring nagbabalik sa pambansang politika ang pamilya minsang naging maigpit nilang katunggali, ang mga Aquino. Sa pagkakataong ito, baligtad na ang eksena. Ang ama ni Bongbong noon na si Ferdinand Sr. ang Pangulo, habang senador ang ama ni Noynoy noon na si Benigno II, kilalang kritiko ni Marcos. I have vowed never to enter the political arena again. I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough for any man? I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Pangulo na ngayon si Benigno III o Noynoy at senador naman si Ferdinand Jr. o Bongbong. Kung naging kritiko noon ng ama ni Bongbong si Ninoy, magiging kritiko din ba siya ngayon ni Noynoy? Ano magiging stand mo sa Senado? Kayo ba'y magiging oposisyon o kayo ay aayon sa administration? Hindi naman masasabi na anong sasangayunan mo, wala pang sinasabi. Anong kukontrain mo, wala pang sinasabi. So, hindi ko pa alam. Mahirap na. Titignan natin kung ano yung magiging polisiya ng bagong administrasyon sa iba't ibang sektor. Pero tila hindi maiiwasan ang napipintong muling paghaharap ng mga Aquino at Marcos sa politika. Noynoy Aquino! Matapos ang mahabang panahon at pagpapalit ng kanilang kapalaran, may mga isyong nagbibigay sa dalawang pamilya na hanggang ngayon naghihintay ng mga kasagutan. Extravagance? If it is for good and beautiful, I feel guilty and envious. But who is not? It's our dream to be overly beautiful, overly everything